Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, reminders lamang po. Ang mangyayari po by May 8, 2026, Friday po yan mga kadabarkads na kung saan sina Maine, Mendoza, Miles, Ocampo, and Raisa May Dizon ay sasalang po sa by request. Ayon nga dito sa TVJ, more kulitan at more kantahan ang by request ngayong Friday with Dabarkads Maine, Mendoza, Miles, Ocampo, Raisa May, and Ian Red. Para mapanood ang kanilang seat list, pumunta lang sa Itbulaga TVJ YouTube channel, i-click ang subscribe at join button. See you, Dabarkads! Samantalang next topic naman, ready na pong sumalang si Raisa May Dizon sa live po ng Itbulaga ngayong araw po ng Miyerkules. At dahil nga dyan, may pa-outfit check pa nga po si Raisa May Dizon at after pong i-break in ng kanyang bagong-bagong van, mga Kadabarkads, ay ginamit niya na po ito pagpunta po ng Itbulaga. Makikita nga dito mga Kadabarkads na si mami niya po ang driver or personal driver ni Raisa May Dizon. And speaking of Raisa May Dizon mga Kadabarkads, nakita rin natin na nagpunta po si Raisa May and Miles Ocampo sa bahay po ni Paulo Ballesteros at in-upload po yan ng kapatid nitong si Paulo na si CCTV mga Kadabarkads at makikita nga din na ban din po ang pinagsakyan nila Raisa May and Miles Ocampo. Kaso nyo nga lang mga Kadabarkads, wala po dito si Paulo Ballesteros. Sobrang aliw talaga mga Kadabarkads pag nagkakasama-sama si Raisa, Miles, and syempre si CCTV, panay kulitan, food trip at tawanan. Samantalang since malapit na nga po ang Mother's Day mga Kadabarkads, abay may pa Mother's Day gift kay Pauline Luna Soto ang Vizo PH. Makikita nga dito sa binahagi po sa Instagram ni Pauline Luna Soto ang pa-cake, tapos may mga dessert pa dyan mga Kadabarkads, ang daming food. Kaya naman lubos po ang pasasalamat ni Pauline Luna Soto sa Vizo PH. Sabi nga dito, got an early Mother's Day gift from Vizo PH. I am a Vizo bride and this makes me so happy. Makikita nga dyan ang Vizo cake na kung saan ay dala po or buhat ni Pauline Luna Soto. Advance happy Mother's Day kay Pauline Luna Soto and also sa mga nanay out there. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang ganap kay Ruel Carino mga Kadabarkads. Alam kong marami na po talaga ang nakakamiss sa kanya. At sa mga nag-aalala po sa kanya mga Kadabarkads, huwag na po kayong mag-alala dahil malapit na pong makabalik si Ruel Carino dito po sa programang Itbulaga. Parang may napanood nga po akong video na 11 daw parang makikita-kita daw muli. I don't think so kung sa Itbulaga ba siya babalik mga Kadabarkads. So tingnan na lang natin by 11 ng May. Kasi mamaya baka get together lamang po nila yon ng mga Ruel Carino natics, diba? So not sure mga Kadabarkads, antabayanan na lang natin yung pagbabalik niya sa programang Itbulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol nga dito sa isang noontime host or noontime show na kung saan ay sariling pera na po ang ginagamit para po makapagbigay ng papremyo or jackpot sa nananalo po nilang contestant. Anong noontime show ito? Ayon nga dito, inamin ni Showtime host Vice Ganda na paminsan-minsan ang mga premyong jackpot sa isang segment ng kanyang noontime show ay sa kanya pala nanggagaling. Nang tanungin kung nagre-react ba ang management o production staff kapag ginagawa niya yun, hindi kasi most of the time pera ko rin yun. Sambit ni Vice noong April 27, 2026 Lunes sa Romulo Cafe, LZT Dr. Las Cañas Street, Quezon City. Sabi ko, yung TF ko mas malaki pa yung nabibigay ko sa kaysa dun sa pumapasok. Mas malaki pa yung nilalabas ko kasi imagine mo, 100 yung contestant, kunwari, 100 na sunugan yung contestant. Tapos mananalo sila ng 10,000 o ng 5,000 o minsan less. Parang hindi naman kaya ng puso mo, 'di ba? Ano to? Parang ginamit ko lang sila per episode. Tapos wala naman silang makukuhang tulong, paliwanag niya.
At saka yung clue, yung super bigay ako, nakikipag-usap na lang ako sa staff, nag-apologize ako, hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya talaga, parang hindi ko kaya tapos pag hindi ko ginawa, baka mawala yung puso ko doon sa laro. Doon sa ginagawa, yung parang nagbibigay rin kasi ng kasiyahan sa akin yon. For me to be able to do my job effectively, I need to believe in the project, dagdag pa niya. So nagigets ko naman po mga kadaberkads yung punto dito ni Vice Ganda na gusto niya po makatulong sa mga talagang nangangailangan kahit na pera niya po yung kanyang inilalabas. Kaya nagsorry na lamang daw siya mga kadaberkads dahil hindi talaga kaya ng puso niya na wala po siyang maitulong or maibigay. So may pusong mamon at ginuntuan din itong si Vice Ganda mga kadaberkads, 'di ba? Kaya kudos kay Vice Ganda. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Bossing Vic Soto na wala po siyang magagawa sa isang desisyon. Hindi po siya pwedeng sumaklaw daw dito. So anong desisyon yan mga kadaberkads? Ayon nga dito sa isang write-ups, Vic Soto is aware of the clamor that his son Pasig City Mayor Vico Soto is receiving to run for president. Though, he stressed that the decision is entirely up to the latter. So, na-stress daw siya mga kadaberkads kasi si Vico Soto daw po ang kailangang magdesisyon dito. Hindi niya daw po ito pwedeng saklawan. Sabi nga dito, by law, presidential aspirant should be 40 years old by the time they seek the position of chief executive. Vico, however, is only 36 years old, which means that he will be short of 2 years to qualify for the age requirement under the Constitution. The age is not right yet. The elder Soto told OG Diaz Showbiz blog on Saturday, May 2, when asked about his thought on his son's popularity as a politician and the clamor for the latter to run for a higher. The Itbulaga host said that while he is proud of his son's accomplishment, he said it's Vico's call whether he decides to run for president or not. Soto also said that entering politics has always been part of the family. To note, the host brother Tito Soto has been serving his 10th term as Senate President since last year. Their grandfather Vicente Soto was also a senator before him. Kapag nababanggit si Vico, it's always praise for him. Syempre, proud tatay naman ako pero as far as I'm concerned, yung decision to run for president nasa kanya na yun eh. So yun po yung naging statement ni Bossing Vic Soto mga kadaberkads. Hindi po siya pwedeng sumaklaw at makialam talaga sa desisyon po ng kanyang anak kung gusto niya pong tumakbo bilang presidente po ng ating bansa. Pero maraming nagsasabi na masyado pa daw bata si Vico Soto mga kadaberkads kasi ang edad nga po ay parang 40, ilang taon lang ba itong si Vico Soto. Well, kung ano pong desisyon ni Vico Soto, mga kadaberkads, wala naman tayong magagawa dun, 'di ba? Maging si Bossing Vic Soto nga, wala pong magagawa mga kadaberkads, tayo pa kaya. Pero kayo ba mga kadaberkads, agree ba kayo sa pagtakbo ni Vico Soto na bilang presidente po ng ating bansa? Please comment down below.